Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 56 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Isang tahimik na umaga, si Arthur ay abala sa kanyang panaginip nang maramdaman niyang may mabigat sa kanyang tiyan. Sa kanyang antok, inakala niyang si Sylvie, ang kanyang bond, ang nakahiga sa kanya. "Sylvie, ang bigat mo naman." Bulong niya. Ngunit pagdilat ng kanyang mga mata, laking gulat niya nang makita ang isang halimaw na mukhang aso na nasa ibabaw niya. Nagulat siya at napasigaw kaya't agad tumakbo palayo ang nilalang. Si Jasmine, na nanonood pala sa tabi, ay napatawa at sinabing nagustuhan niya ang munting comedy show. "Magandang umaga," bati niya. Binati rin siya ni Arthur, medyo nahihiya, at nagboluntaryo na tumulong sa gawaing umaga. Pero sinabi ni Jasmine na sinubukan naman siyang gisingin, ngunit sobrang himbing ng tulog nito kaya hindi siya magising. Nagsorry si Arthur at inaming masamang bisyo niya yon. Pagkatapos ay niyaya ni Jasmine na kumain na sila, at sinabihan si Arthur na tanungin si Sylvie kung sasabay ito. Sa pamamagitan ng telepathy, tinawag niya si Sylvie, ngunit ang sagot nito ay, "May pagkain na ako." Paglingon niya, nakita niyang kinakain ni Sylvie ang aso na halimaw, dahilan para mapasimangot siya sa gross na eksena. Matapos kumain at maghanda ng gamit, tinanong ni Arthur kung saan sila pupunta. Dito inamin ni Jasmine na isa sa mga dahilan kung bakit niya dinala si Arthur sa lugar na yon ay upang makipag-sparring. Nagulat si Arthur ngunit naging interesado rin. Ipinaliwanag ni Jasmine na napansin niyang medyo awkward ang kanyang estilo sa pakikipaglaban, na parang alam ng utak niya ang tamang galaw, pero hindi nakakasunod ang katawan niya. Naalala ni Arthur ang laban niya kay Caspian, kung saan naramdaman niya rin ito. Ipinaliwanag ni Jasmine na bago sila makapunta sa mga dungeon o tumanggap ng misyon, gusto muna niyang malaman ang limitasyon ng pisikal na kakayahan ni Arthur. Sinabi niya rito na bawasan ang paggamit ng mana at gamitin lamang ito upang pahinain ang talim ng kanyang espada. Pumayag si Arthur at inabot ang kanyang armas, ngunit pinigilan siya ni Jasmine at sinabing gamitin niya ang isa pa niyang espada, yung mukhang kahoy lang. Nagtaka si Arthur kung paano nalaman ni Jasmine na espada yon, at sinabi ni Jasmine na alam niyang masyado siyang praktikal para lang magbitbit ng kahoy na walang silbi. Bumilib si Arthur sa obserbasyon niya at inilabas ang kanyang tunay na espada. Nagulat si Jasmine nang makita ang talim nitong kulay teal blue. Humanda na silang maglaban. Sa kanilang paglalaban, agad napansin ni Arthur ang hirap ng walang tulong ng mana. Bawat atake ni Jasmine ay nag-udyok sa kanya na umasa lamang sa pisikal na kakayahan at likas na instinct. Nagsimula ang laban sa isang mabilis na sagupaan, nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Umiwas si Arthur sa mga counter at sumagot ng sariling atake, ngunit mabilis ding nakakapagresponde si Jasmine. Sa gitna ng laban, naisip ni Arthur ang mga buwan na lumipas. Simula nang makarating siya sa mundong ito, labis niyang pinagtutuunan ng pansin ang paghasa sa kanyang magic at napabayaan ang kanyang espada. Ginawa niyang saklay ang kanyang kakayahan sa mana, at ngayong wala ito, pakiramdam niya ay parang gumagalaw siya sa ilalim ng tubig, mabigat ang bawat galaw at mahirap ang bawat depensa. Ginamit niya pa ang kanyang kaluban upang sagupain ang mga atake ni Jasmine, ngunit ramdam niyang mabilis siyang naubusan ng lakas. Sa kabila ng matinding pagsisikap, bumagsak si Arthur sa lupa, hinihingal at pagod. "Panalo ka," sabi niya habang nagpapahinga. Inilapag ni Jasmine ang kanyang sandata at ibinigay ang kanyang pagsusuri. Kulang si Arthur sa pisikal na lakas at minsan ay awkward ang galaw, ngunit kapansin-pansin ang kanyang precision, reflexes, at intuition. Ngumiti si Arthur at nagpasalamat, ngunit inamin niyang alam niyang hindi seryoso si Jasmine sa laban. Tumawa si Jasmine at sinabing totoo, sabay puri sa kakayahan ni Arthur na makabasa ng sitwasyon. Tumayo si Arthur, puno ng determinasyon. Ipinahayag niyang ayaw na niyang hintayin pang lumakas sa paglipas ng taon. Sa halip, magsasanay siya sa totoong laban na walang gamit na mana. Dahil malayo na ang narating niya sa kontrol ng mana, magpupokus siya sa espada. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine sa desisyong iyon.
Sinabi niyang kahit ang mga bihasang mandirigma ay kailangan ng dekada para ma-master ang espada ng walang magic, at tinawag ang plano ni Arthur na pabigla-bigla at delikado. Ngunit hindi na tinag si Arthur. Sa kalmadong tinig, sinabi niya, 2 taon. Sapat na yon para sa akin. At sa pananalitang iyon, naging malinaw na handa na siyang tahakin ang mas mahirap ngunit tunay na landas patungo sa tunay na lakas. At dito nagtatapos ang chapter 56 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 57? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.